Sa iyo ang napakatuloy sa ating Ama ng Espiritu Santo. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Kung kayo po yung nilagdidiyan, kayo po yung aking inaayahan na tutuluksan sa iyo ngayon ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanatang 2, Talatang 41 hanggang 52. Luke chapter 2, verse 41 to 52. Taon-taon, tuwing isa ng Pasko, ang mga magulang ng Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Nang siya'y kaliteral taon lang, dumalo sila sa isa ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y uwi na pagkatapos ng isa. Ang batang si Jesus ay napalitan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalan siya'y kasama ng pangkat, nagpatuloy sila sa paghapon ng paglalakad. Pagkatapos, siya'y hinanap niya sa kanyang mga kamag-anak at mga kakilala. Ngunit hindi niya natagpuan sa Jesus. Kaya naman sila sa Jerusalem upang tutulungan. Pagkalipas ng tatlong araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya'y nakatulong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanya. At ang lahat ng nakahangin sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pagkinawa at mga sila. Namamari ang kanyang mga magulang na siya'y makita. Sinabi ng kanyang anak, bakit mo naman ginawa ko sa amin? Lumha ang aming pagkakala ng iyong ama sa pagkahanap sa iyo. Sumagot si Jesus, bakit mo ginawa ko ng anak? Hindi ba niyo alam ang ako'y dapat mamalaman sa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila napalupakan ang sinabi. Siya'y sumakas sa kanilang ulis na at siya'y naging masaluhin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ko'y iningatan ng kanyang ina sa kanilang puso. Patuloy na lumabas si Jesus sa pangangalawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Mga minamahal at magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sige po, pagkakang natin ang pagkakasal ng kanyang salita. Sige po sa presensya ng Panginoon. Kung itignan po ang international gospel reading, ang gospel po talaga ay tungkol po sa wedding in Cana, kung saan ay naitala o na-record ang unang himala na ginawa ng Panginoon kung saan ang tubig ay ginawa niya po alak. Pero bakit ang Pilipinas ay mayroong special na okasyon katatapos lang po ng Feast of the Nazarin? Ngayon po ay malapit na rin ang kapistahan ng Santo Niño. Kaya makapansin nyo sa mga lugar na kung saan ang pelikula nila ay nakapatang si Jesus, nakikita nyo may mga banderitas na. At ang gospel reading ay patungkol po sa pagkabata ng ating Panginoon. Sa lahat po ng evangelist, aming si Luke lang, si Dr. Luke, ang meron po patungkol po sa naging buhay ng Panginoon nung siya po ay 12 years old pa lang. And after that, mahigit natin siya na lulupan ulit 30 years old na siya. Sa paniniwala yung buong taon, hanggang sa 30 years old siya, up to 30, ay sumunod siya at namuhay sa gabay ng kanyang po mga magulang. Now, tatandaan po natin na si Luke ay isa po Gentile or na na-convert po sa pananampalataya ng mga kapatid. At ang kanyang sulat ay address sa isa rin pong hindi na si Theophilus. Kaya kung papasin niyo po ang kanyang writings, gusto niya i-highlight, gusto niya patunayan na si Jesus ang talagang supreme authority and king na pinadala po ng sinugo ng Ama mula sa langit. Ang karamihan po ng kanyang mga audience ay mga Greco-Roman readers. Ang influence kasi ng time niyo ay Greek, mga kapatid.
at nasa panahon po sila na under po sila ng Roman government. So karamihan po ng mga nagbabasa ng mga letters po ni Luke ay mga Gentile people. So para makuha nila kung ano ba yung context ng mga kapatid, inihahalin po niya ang Panginoon sa naging talak ng buhay po ni Augustus Caesar. Ang Caesar po, yan po ay emperador. Yan ang pinakamataas na supreme ruler. So, under their authority, ang lahat ay nasa ilalim ng kanila pong pamumuno. Si Julius Caesar ay meron pong gifted na pamangkin. Ang pangalan po ay si Augustus Caesar, na kung saan ay iba yung kanyang wisdom, iba yung kanyang karunungan compared sa ibang kalilangan niya o ibang kabataan. So ginagamit po yun ni Luke para makihighlight na ang Panginoon, iba yung kanyang talino, iba yung kanyang galing, iba yung kumbaga mas anak siya kumpara sa kanyang kaidaran o mga kasabayan ng mga kapatid. At ipinapalukan ni Luke na siya talaga yung dapat mag-word sa daigdig na ito. Kasi tagay niya po yung tinatawag na characteristic ng isang magaling na leader. Kasi dapat mag-leader ka, matalino ka. Amen? Hindi ka dapat naliligtahan ng udyok ng mga taong nasa iyong paligid. No, pinapakita po ni San Lucas na kung meron ng dapat maging successor ng honor o paggalang kay Caesar, walang iba kundi ang ating Panginoon. Dahil nasa kanyang katauhan ang galing ng isang dakila o mabuti at magaling na Pilipino, mga kapatid. Pero dito, maunawakan din natin na hindi po habol ng Panginoon yung trono sa daigdig na ito. Amen? Hindi niya habol na siya ay iluklok bilang hari sa earthly kingdom, mga kapatid. Now, bakit po nang paiwan ang ating Panginoon sa templo ng Jerusalem? Why did young Jesus stay behind in the temple? First of all, Jesus chose to cultivate his understanding. Ito po yung panahon na ang batang si Jesus ay nagkakaroon ng malaking na interest when it comes to the Word of God o yung tinatawag po na Scripture. Wala pang Bible noon na mga kapatid. Ang pinaka-ginagamit nila na bagayan sa pagsunod po sa kautusan o kalooban ng Diyos ay yung mga aklat na isinulat ni Moises. Yun yung kanilang gabay, yung Pentateuch o yung 5 old books. Starting from Genesis, Exodus, Leviticus, Book of Numbers, and Deuteronomy. Now, ang mga Jewish boy, mga kapatid ko kay Kristo, bata pa lang po sila, ay tinuturuan na i-memorize ang Book of Psalm. Amen? Tayo memorize lang natin sa maganda tayo. Pero sila po, 5 years old, 7 years old, ay memorize na po nila ang Book of Psalm. And then pag sila po ay tumutong na ng age of 12, kailangan na silang maging pamilyar pagdating po sa mga ceremonial law. Yung mga pagkain na dapat kainin, ano yung pinagbabawal, ano yung mga alitungkulin na dapat po nila sundin, mga kapatid. Now, every year, lahat po ng mga magulang ay obligado isama ang kanilang mga anak, especially lalaki, every Passover feast. Kasi po, maraming mga kapistahan na pinagdiriwang ang mga Hudyo, pero ang pinaka mahalaga ay ang pista ng Paskwa. Kasi dito na-remind ang mga tao, ang mga Israelites kung paano po sila diniliver ng Diyos, kung paano sila iniligtas from the slavery of Egypt. Ano po bang ibig sabihin ng Passover, paglagpas? Kung saan lahat po ng
mga pintuan ng mga Israelita na may bakit ng dugo ay nilampasan po ng anghel ng kamatayan. So, kino-commemorate nila yan. At para magpatuloy ang tradisyon, ang kanilang culture, merong young generation na dapat kong pagmana ng ganitong kanilang tinuturo o pinapasa ng mga kustumbre ng mga kapatid ko kay Kristo. Amen? So, at the time po, Jesus would see the place sacrificing innocent lambs. So, bago pa lang, makikita na po ng ating Panginoon yung ginagawa sa mga hayop na tinakakay upang maging patakip sa kasalanan ng mga taong nag-offer. Amen? Ang purpose ng blood sacrifice ay upang takpan po ang kasalanan ng mga taong nagdalaman for 1 year. Hindi natin alam kung nare-realize ka ba ng Panginoon na siya yung tinutukoy ng Book of Isaiah na isang kordero ang ipapadala upang sa pamagitan ng kanyang dugo, sapat na yung kanyang dugo upang maging pambayad at katubusan sa kasalanan ng maraming tao, mga kapatid. Amen? Whether in synagogue or in Sabbath school sa Nazareth, makikita po natin na ang batang si Jesus ay mas angat kumpara po sa ibang mga Jewish boy, mga kapatid. So, unique yung kanyang pagkakasina dahil alam naman po natin na hindi niya biologically father talaga si Joseph, mga kapatid. So, para ma-orient ang Panginoon, kasi para maranasan mo yung pinagdaanan ng tao, kailangan mo talaga maging totoong tao. Amen? So, bilang Diyos na nagkatawang tao, inempty niya ang kanyang sarili. Nang sa gayon, pag siya ay isinilang, malamanan siya ng mga kaalaman habang siya ay lumalaki. Amen? Kasi mayroon namang turuan akong full knowledge na nakagay. Kaya mapapansin natin sa verse, sinabi doon, siya ay lumaki, malawak ang karunungan at kinalulugdan ng Diyos at ng mga tao. Amen? So, bakit po nagpaiwan ng Panginoon? Another reason, Jesus committed to the Father's business. So, ang isang pong dahilan, mga kapatid ko kay Kristo, ay dahil nandoon na yung pagtawag. Alam po natin na ang pag-ibig sa Kanya ng Inang Maria ay lalang ng Espiritu Santo. Meron po siyang mahalagang misyon. Amen? Meron po sa akin dito, baka pala talagang natin kung ano yung gusto natin paglaki. Di ba po? Baka ka lang gusto mo lang maging doktor, pero dahil mahirap ang buhay, ang doktor na lang muna. Amen po, mga kapatid. So, ang Panginoon, sa mura niya nila, ay alam niya na siya ay mayroong misyon na inilaan para sa kanya, mga kapatid. Amen po? So, mapapansin po natin dito na yung pag-aalala ng kanyang mga magulang, hindi dahil sa negligence, hindi dahil mga kapatid na magulang si Mary at si Joseph, kundi gusto i-emphasize ng Panginoon na kailangan ma-distinguish ko sa inyo na iba ako kumpara sa ibang bata. Na dapat akong manatili sa bahay ng aking ama na nagsugo sa akin. Hindi niya pinag-turn down yung pag-aalala ng kanyang magulang. Hindi po yung as a sign of disrespect, pero ipinapaalala niya sa kanyang mga magulang na, alam niyo po na from the time na isinilang ako, special talaga ako. At meron ko lang misyon na dapat gampanan. Amen? Kapag ang inyong mahal sa buhay o inyong anak ay meron pong calling, dahil po sa paglilingkod sa gawain, sa simbahan, at huwag po natin pigilan, mga kapatid.
minsan, meron talagang calling na tinatawag siya para maging pangit. Ikaw naman, na magulang, ayaw mo kasi ang gwapo. Bakit? Kailangan ba pangit? Huwag na anak, gwapo-gwapo mo eh. Kasawa ka. Tapos, pag ang itsura ay hindi masyadong kagwapuan yan, yan ang dapat na ano. Parang pagpara kay Lord, ang gusto natin yung, di ba kanina, ang nag-pass sa atin. Gwapo, okay mo, di ba? Natulad ako, nagtatagalo pa, English pa. Hello, Father, hindi ko na nagtatagalo mo. Amen? So, Jesus learned about God's plan for his life. So, nangungusap ka ang Espiritu Santo kung ano yung mga bagay na kailangan niya unahin at i-prioritize. Kahit mga magulang mo ang siya nagiging hadlang o asawa mo. Kasi, ang buhay niya meron lang naman din sa Diyos eh. Kaya meron kang mas dapat sundin. Amen? Although sinasabi ko sa Exodus na honor your father and mother, pero kung yung pinapagawa nila sa iyo ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, may karapatan kang yun ay hindi sundin. Kasi ang pinaka-supreme na dapat mong pagsabmitan ng iyong pagsunod ay ang Diyos na tumawag at nagsubo sa iyo. Amen, mga kapatid. Nung Monday po, nagturo sa amin si Brother Rafi. Thank God si Brother Rafi, hinihingi niya yung kanyang kalagayan dati. Kasi, hindi na talaga siya. Bagsak yung katawan niya, yung boses niya, iba na. Pero ngayon, talagang hindi malalaan Diyos. Kasi, stage 4 yung cancer niya. Pero ngayon, pag tinigaw mo siya, parang hindi siya killing mo. So, tinuro niya sa akin kung ano yung mga dapat pina-priority. Kasi nagiging magulo yung aking paglilingkod. Kasi iba-iba yung muna natin. Ang pinaka-priority mo as a servant ay ang Diyos. So una, si God, pangalawa na lang yung sarili at ang iyong pamilya, and then work. Kasi hindi naman pwede hindi ka magtrabaho. Ang problema, kaya po na-apektuhan yung aking buhay paglilingkod. Kasi mas nangingibabaw kung minsan yung ating trabaho over God. Mas nangingibabaw kung minsan yung ating pamilya sa halip na ang Diyos ang dapat natin pinupunan. Kaya po minsan, nalilito tayo kung ano yung pupunahin. Na ang dapat ay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Alam nyo, ngayon, nung muli ko punta dito, ang aking panganay na anak ay hospital. Nung muli kong pumunta dito, alam ko yung nakalabas ng hospital dahil makamadali ako. Kasi hapon na kami pinalabas ng hospital. Ngayon, bumalik-ulit ako dito, nag-chat yung asawa ko na dinala naman yung anak ko sa hospital. Kasi ano na siya yung nagkakain. Siyempre, pag 4 years old pa lang, hindi naman niya pwedeng pabayaan na gano'n na kailangan niya ng talagang tamang gamot. Mahirap kasi manghula lalo makapagpaka. Pag matanda, okay lang eh. Pero pag baka kasi, danger kasi yun ng kapatid. Pero, train ko na yung aking asawa na kapag ganyan, huwag mo akong parangahin. Kasi kahit naman nandoon ako, wala mo naman ako magagawa. Parehas lang tayo yung matatarata. Kasi dahil natin yung matatarata na hindi nagpahanap yung susi ng motor. Sabi ko, ano na lang. Kasi wala namang maitulog kung masyado tayong matatarata pare-pareho. So, mula noon hanggang ngayon, tinuturuan mo siya na ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Amen, mga kapatid. Kasi kapag siya ang ating inuna, uunahin niya rin po ang ating mga pamamagitan. Amen, mga kapatid. Joseph and Mary were baffled when Jesus responds to them. So, sabi ng Panginoon, hindi nyo ba alam? Bakit ko ako hinahanap? Hindi nyo ba alam na ako ay dapat na nasa tahanan ng aking Ama? Ito po yung unang pagkakataon na nagbanggit ang Batang Jesus patungkol po sa kanyang Heavenly Father.
Amen? At hindi naman po siguro na-open si Joseph. Dahil first of all, alam niya na special talaga si Jesus. So, number 8, kung bakit po nagpaiwan ng ating Panginoon, Jesus confounded religious leaders. So, baka pala, meron siyang interest pagdating po sa mga usaping patungkol sa kautusan ng mga kapatid. Ang kanya pong mga pinakausap ay mga tao na meron o dalubhasa when it comes to scripture ng mga kapatid. Amen? So probably Jesus was a good student of scripture in his childhood. Alam niyo, bihira kang makahanap ng tao na merong passion pagdating sa Word of God. Bihira. Parang sa panahon ngayon, ang daming kaagaw ng mga kabataan. Mga gadget, mga online games. Kaya pag tanongin mo tungkol sa Bible, hindi nila kilala yung mga Bible character. Ang isasagot sa iyo yung mga character ng Ragnarok at saka kung ano mga nilalaw nila ng online games, mga kapatid. Bihira makahanap ng tao na meron pong panahon pagdating sa pagninilay ng salita ng Diyos. Basta kung pamilin ng kapag nagbabasa ng Bible ay inaanto, hindi totoo lang. Yung pag binabasa mo, gusto mong magbasa kayo sa lang tawag nito yung quiet time, pag-nilay-nilay, kasi nakakadalawang chapter ka pala, tulog ka na. Ako isa po ako doon. Although nabasa ko na ang Bible, pero ano kasi yan kada binabasa mo, laging may revelation yan. Akong inaaral ko siya, may kinilan na, kaya mo na gano'n. Kaya pala pinapakatay ng Diyos yung mga kalaman nila ng panahon sa ulo. Kasi, dahil hindi niya sinunod, ayan, ginidera yung Israel. Kasi hindi nila sinunod eh. Kaya, yun yung consequence ng mga kapatid. Binuhay nila yung kalaman nilang bansa na dapat alam kung kayo malang ni Saul ay na-wash out na dapat kaso binuhay nila. Nagtira sila tinira nila yung hangin, tinira nila yung mga matatabang hayop na pwede naman mapakinaban. So habang pinabasa mo ang scripture o pinag-aaralan, mas lalong lumalalim yung pagkakakunawa mo patungkol po sa salita ng Diyos. Amen? Ang kagandahan na po ng technology ngayon, kahit malabo na ang iyong mata, hindi mo pwede idalilan na hindi ka makapagbasa ng Bible kasi meron na ngayong audiobook. Ang audiobook, siya na yung mabasa ng Bible para sa iyo. Mamimili ka na lang kung anong aklat. Ganun ang ginagawa ko kasi gaya ko, sobrang busy ko. Pag umaga, nagdidilig ka ng washing machine. Pag tanghali, nagdidilig ka ng NPG. Pag gabi, nagdidilig ka ng salita ng Diyos sa mga prayer meeting. So, pagdating sa bahay, may ipagbanding ng konti sa mga chikiting, tulog na ako yan kaya. Tapos bukas, ganun ulit. Ang pinaka-nakapag-nilay talaga ako ng salita ng Diyos ay yung time na lang na nagmumuro ako na nakapasok yung audio ko o yung earphone at pinapakinggan ko yung sinasabi ko sa Bible. Kaya, pamilya pa rin ako pagdating ko sa Word of God. So, ang 12 years old na to na aking pong Panginoon ay aking pag-usap sa mga dalubhasa sa kautusan. At ang sabi ko doon, sila ay namangha dahil sa kanyang galing sa pagsayo. So, he asked, he listened, and then he grows, mga kapatid. Marunong siyang magtanong. Marunong din siyang makinig. Siguro, napapaamot na lang natuloy yung mga priest doon, yung mga sacerdote. Galing yung bakang tuwa, para masarap patupan, para mapapahirapan mo. Na knowingly na paglipas ng ilang taon, itong Jesus na nakikipag-usap sa kanila ang magiging threat sa kanila. Amen?
Sino ba namang mag-aakala na yung Jesus from Nazareth na yun ang magiging tinik nila sa lalamunan? Kasi yung mga crowd na nakikinig sa kanila ay mag-withdraw na at susuporta na po sa ating Panginoon. Kasi kapag siya ang nagtuturo, naiintindihan, nararamdaman at nararanasan ng tao yung salita na kanyang sinasabi. Amen, mga kapatid. Another thing, yung bakit po nagpaiwan sa temple ng Panginoon, Jesus displayed godly character. So, hindi lang po siya lumago sa wisdom, but also in his humility and obedience. Dahil, pagkatapos po siyang sunduin ng kanyang mga magulang, ang record na nailalado, sumama siya pabalik. Pagkatapos siya ay nag-e-excel sa karunungan, sa wisdom, pero hindi po nakalimutan ng Panginoon na kailangan niya sumunod sa kanyang mga magulang hanggang sa panahon na siya ay dumating na sa tamang edad. Kasi yung 12 years old ay nasa gabay pa rin talaga ng kanyang parents. Kaya nalito yung dalawa eh. Akala ni Joseph, nasa poder ni Mary, kasama ng mga kamag-anak ni Mary. Kasi po, kapag sila po ay pupunta ng mga kapistahan, yan po ay magkakamag-anak, karaban. Mahirap kasi mag-travel ng isang pamilya ng kayo. Pwede ko yung makakasalahan ng mga tulisan, pwede silang marap, pwede silang magpapagnakawan ng mga bandido. Pero kung kakaroon sila na aalis, kamag-anak ni Joseph, kamag-anak ni Mary, at iba pang mga magkakamag-anak, kahit pa paano, safe yung kanilang travel. At mamumunang naglalakad ang mga kababaihan, ang mga bata, kasi mas mabagal sila. At yung mga lalaki ay sinusunod lamang. So isipin mo yun, habang naglalakad sila, nagkakwentuhan syempre, may nakita yung mga kamag-anak, sama-sama yung mga babae, nasa hulihan naman yung mga lalaki. Akala ni Joseph, kasama ni Mary. And vice versa, akala ni Mary, kasama ni Joseph. Bakit po? Yung pinagkas nila ng Panginoon na 12 years old ay alanganin. 12 years old, pakungkong na ng adulthood. Hindi na siya toddler. Paakit na siya ng pagiging teenager. Pero hindi pa naman siya sobrang tanda. Kaya pwedeng nasa isip ni Mary na, o bata pa yun, dapat lang kasama ng magulang. At ang nasa isip naman ni Mary, nagbibilang na yung anak ko, dapat nandun na siya sa kumpanya ng kanyang pakaya. O pakaya. Pero yun pala, naiwan sa templo. Amen? Pero bagamat ko ang mga kapatid ko ay Kristo, i-display pa rin ng Panginoon yung kanyang submission sa kanyang birthday parents. Alam niyo, kahit na napakagaling nila, kahit na-promote ka na, mataas na ang iyong sinusweldo, hindi po dapat mawala ang respeto sa ating mga magulang. Kahit pa sabihin, ikaw na yung nagbabayad ng kuryente. Kahit pa sabihin, ikaw na ang nabibili ng mga grocery para sa pamilya, wala ka pa rin karapatan pagdalugan ang iyong mga magulang. Amen? Nakakatulog kasi yung mga kabataan ngayon natin kung makapagtrabaho, para bang kung makapagmalaki sila sa kanilang mga magulang, parang ganun lang, pinabayo, wala talagang kilis ng kanilang mga magulang. Pag pinagsasabihan tungkol sa relasyon, tayo mag-alam. Diba? Ayaw ng pagsasabihan. Alala ko yung anak ko yung pangalan sa Aliyah. Minsan umuwi ng isla, kasi pag-isla yung napangasawa ko. Siguro, nangis ng lola. Ako, talagang awag nito yung sunod sa gusto, sunod sa layo. Hindi mapagalitan ng asawa ko kahit sumusobra na. Kasi, pag pinapagalitan, pinakampihan ng lola. Sabihin ng anak ko, Mama, huwag ka naman nagagalit kasi naiinis ako.
Siya pa yung naiinis, bawal na siyang pagalitan, bawal na siyang pagsabihin kasi nai-stress na ako siya. Pero saan kaya natutunan ng mga ganito? Kaya, pagdating ko sa bahay, hindi napansin ko may pagbabago sa ugali, parang bawal na siyang sinahin, bawal na siyang pagalitan kasi naiinis na siya. Eh, sabi ko, yun lang, wala akong dito. Kaya, sumunod ka sa amin, ayaw namin alakahan mo na akala mo tama o kinakampihan ka. Amen? So, pag mahal mo ang iyong anak, kailangan mong disiplinahin. Meron nga akong narinig na explanation ni Brother Mike ng kalakasan niya. Tungkulin ko dito. Ayon sa kanya, ano niya lang naman yun, parang self-interpretation o opinion niya lang yun. After ko ng incident na ito, pinalo sa puwet ng Panginoon. Kaya siya lumaki, may takot at respeto sa kanyang mga magulang at pinagigiliwan ng mga tao. Sabi ko kasi ng Book of Proverbs, ang bata ay likas na pilyo. Amen? Likas ang kanyang kapilyuhan, ngunit sa tamang pagpalo, sila ay nagdidisiplina. Amen? May tamang palo. Huwag naman yung sobrang bugbog na. Grabe naman yung naman eh. Diba? Kaya alam mo, minsan, papakit din yung overprotected na, yung minsan di mo pagalitan kasi pag nabidyohan ka, bigla-bigla ka lang magbabayra, lalangin ka ng tenga, eh minsan abusado na eh. Minsan, nakikita mo ng harap-harapang ninanakawan at di mo pa mahampas kasi child tawag dito yung may batas na nagpo-protect sa kanila. Pero kayo nandun yung mga kabataan ng 90s, grabe ang respect sa mga magulang kasi naman lumaki ka sa hanger eh. Pipili ka lang kung anong arsenal ang magagawin sa'yo. Hanger, walis sambo, diba? Sintoro. Pero lumaki mga disiplinado. Hindi naman nila ikakamatay. Basta tamang palo o tamang pag-disiplina lang. Amen? So Jesus developed physically after the temple experience. Lumaki rin siya na maayos ang pangangalawan. Of course, kasi kung meron kang ministry o misyon na gagampanan, dapat mong alagaan ang iyong katawan. Ano ang magagamit ng Panginoon ng matagal kung ano ka yung wala kang pag-iingat sa iyong sarili? Amen? Sobrang pinapalaki ang iyong katawan, kaya sobrang kang nagpupuya, paano magagamit ng matagal ng Panginoon? Kung gusto po natin makapaglingkod at magamit mahiling sa gawain po ng Diyos, alagaan po natin ang ating katawan. Amen? Proper diet. Alam niyo, dati, ang lakas ko kumain eh. Dati. Ngayon, nung na-disiplina ko yung sarili ko na tama na yung one cup, pero hindi naman parang kasing taas ng pore ni Babel. Narawan. Yung ano lang talaga eh, nasa isip eh. Pag inisip mong enough na, susunod na lang din yung katawan. Kasi, kaya ako nag-decide na disiplinahin yung aking sarili. Kasi may mga anak na ako. Ayaw ko namang graduate ng maaga. Gusto ko yung maranasan tumanda. Kasi ba naman, year 2023, na-high blood ako. Ang dugo ko, umapano na ng 200 over 120. Ang taas na nun. Kaya pala sabi ko, habang nagtulong ako sa basketball court, sa isang barangay sa isla, parang natulog, kaya parang tumakagilid yung court. Hindi kaya lumalabog yung lupa. Yung pala, talagang nagilid din yung paningin ko. Dahil, nandun na pala ako. Tapos, nagmotor pa ako pa uwi. Pero alam mo lang na-high ko kasi biniki ako, ang taas 200 over 180. Kaya, siyempre namakit din ako. Pinutuloy ko yung aking kain. Kasi mahilig ako sa sobrang manis.
sobrang lahat ng masarap. Basta masarap, wala kailangan mo kontrolin ang iyong sarili. Kasi pag di mo kinontrol, magbabayad ka pagdating ng panahon. Amen? So, napakahalaga po nun mga kapatid ko kay Kristo. Ano po ang mga bagay na atin pong mapupulot sa ating pong binasa na ito? First of all, prioritize spiritual growth and intimacy with God. Yun ang unang dapat ating panalutin sa ating buhay. Amen? Malaman mo, makilala mo kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Second is to seek wisdom and understanding through diligent study. Kung gusto mong maging maalam pagdating po sa Scripture, pagdadaanan mo talaga ng panahon. Amen? Hindi pwedeng masanay tayo ng spoon feeding palagi. Kagaya po ng mga taga-Bereans, habang nagtutok si Paul, sila naman sinesearch nila sa Scripture kung yung sinasabi ba ni Paul ay ayon sa kanilang kausan at napagtanggol nila na, oo nga, tama na si Pablo. Ang dalang sabi, hindi sila magaling mautot. Kasi meron silang sariling pag-aaral. Third, balance obedience to authority and devotion to God. Yes, susunod ka sa magulang mo, sa asawa mo. Pero, kung ano yung pinapagawa nila minsan, halimbawa, pinipigilan ka lang maglingkod, hindi pwede. Kasi bakit? Merong mas nakakataas sa kanya na kailangan mo sundin at priority. Amen? Meron mga sister laging pagdami yung asawa niya sa pagkanta niya. Sabi ng asawa niya, doon. Kung nakapakala sa asawa ko to, lagi na naman huminaan na. Wala na ito kung namatay. Hindi ko na sinasabi yung pag-pray ng mamatay. Pero, kung naging hanggang sa paglilingkod, aalisin pa rin ng Lord. Kaya dapat ako sa atin na huwag mong sa lumali ng kalooban ng Lord. Siya muna ang number one bago ikaw. Kasi kapag inunan natin ang Panginoon sa ating buhay pagpapamilya, magiging maayos po yung Lord. Amen, mga kapatid? Kaysa naman yung takot ka sa iyong asawa, tapos hindi ka takot sa Diyos. Mas maganda lang mag-aral siya sa iyo dahil sumunod ka sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga ni Paul doon sa Church of Corinth, pinipigilan niyo kaming lahat. Mas gusto sa'yo pa namin imamatay na sumusunod sa kalooban ng Diyos kaysa tigilan ng pangangaral dahil natakot kami sa mga banta ng tao. And finally, cultivate humility and submission. Kahit gaano pa tayo kahunong, kahit gaano pa tayo ka-anointed, mga kapatid, i-balance pa rin po natin sa pamamagitan ng kababaan ng kalooban. Ang danger kasi na gifted ka lang, pwede lang yumaman. Alam niyo, sa ministry, karamihan nga ng sino pa yung gifted Sino pa yung magaling, mag-talk, sino pa yung magaling mag-lead, umapit. Minsan ito pa yung may problema sa character Kasi po, bakit? Nauuna yung yaman. Amen? Pero ang tao po na nasa observance po ng Holy Spirit, mahigit mo yung bunga niya. Gifted siya, pero kind, loving, mapagpakumbaba, at hindi niya inaarin dahil sa kanya kaya may gawain. Hindi niya inaarin na siya lang yung magaling sa kanilang grupo na pag nawala ako, sablay-sablay at hindi ganoon mga kapatid. Cultivate humility and submission. At kagaya ng Panginoon, lumawak ang kanyang panunungan at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Amen? So, tularan po namin ang ginawa ng Panginoon na sa gayon, ang ating paglilingkod na ito ay maging mabunga, mabiyaya at kalugod-lugod sa kanyang harapan. Tayo po ay magsitayo sa kanyang presensya.
Samahan niyo, Panginoon, doon kami mga mananalig upang ikaw ay sampahin sa banal mong tahanan. Magpapasalamat kami at magpatuloy dahil ikaw ang Diyos na walang at nagbigay sa amin ng karunungan. Salamat, Panginoon. lugar na kung saan nakalocate ang isang simbahan, kundi ang aming pong panindigan sa iyo, Panginoon, na nasaan na kami lugar na meron kami inilalaan na panahon upang makinig na iyong mga salita para sa lalo pa namin makilala. Lord, bilang mga magulang na rin, turuan niyo po kami na maging mabuting role model para po sa aming mga anak. Kami mismo ang magturo sa kanila ng tamang landas. Sabi niyo ako sa iyong salita, bring up child the way we should go, and when he is so, he will not depart from it. Kaya po, bilang mga magulang, kami
kami ang magturo sa kanila ng daan patungo sa kaliwanagan, Panginoon. Nang sa iyo, sa kanilang paglaki, ay meron silang gabay at maging malayo sila sa anong mga kapahamakan. I-bless niyo rin po ang aming mga magulang. Nawa, Panginoon, ano man ang kanilang malalagayan, dalangin namin na patuloy pa rin pahabain ang kanilang buhay at ilayo sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman. Higit sa lahat, Lord, bagamat minsan nagkakaroon ng mga tampunan, minsan nagkakaroon ng samahan ng loob, pero huwag mawawala ang respeto namin sa aming mga magulang. Dahil pahiram mo lang din sila sa amin at hindi naman habang panahon ay nandiyan sila. Kaya every moment ay ma-treasure namin kung paano iningatan ni Maria sa kanyang puso ang lahat ng mga alaala nito ng kanyang anak na si Jesus. Ganun din po, Lord, i-treasure namin every moment na pwede namin turuan ang aming mga anak at mahalin ang aming mga magulang. Bless you rin po, Lord, ang lahat ng dumalo. Ano po ang kanilang mga pangangailangan sa gawin ko. Kapatuloy nawa ang naging pagpapala. Bless you rin ang inyong mga awit, ang inyong manto, ang kordo, ang mga liturgy po sa lugar nito. Ilayo sila sa lahat ng mga karamdaman namin. Pati na po ang mga mahal namin sa buhay, Lord. At dalangin namin ang aming pong paglilingkod na ginagawa, Lord. Ikaw na po siyang bahala magbalik ng higit ng pagpapaligid pa po sa aming pagkakulang sa amin. Ano ang makayanan ng ito na lumalugod sa Panginoon? Ikaw na po ang siyang bahala magbalik ng siksik-lilid at makakaw ng hihiro. Ano ang mga maliliyang nakasulat o hindi sa aming mga prayer request ang inaaminin po namin uuwi kami answered prayer na. Answered prayer na. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sa aming dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayo lahat,